Imbis na makatulong sa gastusin, dagdag problema sa isang guro ang isang kumpanya ng health insurance. Noong taong 2012, 2012 pa raw siya naguhulog dito pero wala raw siyang nakuhang benepisyo nang siya ay maospital. Yan ang inaksyonan ng Sumbungan ng Bayan. 22 taon nang nagtuturo sa Lahog Elementary School sa Cebu si Mary Jean Buena. Bukod sa PhilHealth, kumuha pa siya ng health card sa Fortune Care simula Nobyembre taong 2012. 644 na piso ang buwan ng hulog niya rito. Pero nang ma-hospital daw siya noong Nobyembre ng taong 2016, wala raw siyang nakuhang benepisyo mula sa Fortune Care. Sa diabetes ko na confine, hindi ako nila binibigyan ng bayad para sa aking pagka-hospital. Si Mary Jean mismo ang nagbayad ng isang linggo niyang pagka-hospital na nagkakahalaga ng halos 50,000 piso. Pahirapan daw magpa-reimburse ng gastos sa Fortune Care. Nasaan yung 600 every month for 5 years na binabayaran ko? Nakatakdang magpa-opera ng katarata sa dalawang mata ngayong bakasyon si Mary Jean. Ang Fortune Care na inaasahan niyang makakatulong sana sa gastusin, nakadagdag pa sa problema. Sabi yung doktor, 15 to 20,000 kada isa ng mata. My salary was deducted every month for my future use. Pero hindi nila sinasagot yung lahat. Kasi nag-suspended yung lahat ng Fortune Care dito sa Cebu City. Ang gurong si Abigail Sala, taong 2014 kumuha ng health insurance sa Fortune Care. Pero matapos lang ang 2 buwang hulog, itinigil niya ito dahil sa hindi magandang karanasan ng mga kapwa niya guro. Sa time na ginagamit na nila daw, hindi nila nakiklaim. Bali, marami daw rason. Pumunta ako sa office nila tapos binakat off ko na. Pinuntahan ng Sumbungan ng Bayan ang tanggapan ng Fortune Care sa Lahog sa lungsod ng Cebu. Mag-iilang buwan na raw itong sarado ayon sa gwardya. May nakapaskil lang sa harap ng opisina na paalala sa mga kliyente kung saan pwedeng bayaran ang kanilang buwan ng hulog. Mula sa Cebu, pinuntahan namin ang main branch ng Fortune Care sa lungsod ng Pasig. Hindi sila nagpaunlak ng panayam pero nagbigay sila ng payag ayon sa pamunuan. Nakikipag-ugnayan na raw sila kay Mary Jean. Nagkaroon lang daw ng miscommunication. Kasalukuyan na rin daw isinasaayos ng pamunuan ang bayarin sa mga ospital sa lungsod ng Cebu na siyang dahilan ng kanilang pagsamantalang suspension doon. Nasa proseso rin ang kumpanya ng pagbabawas at pagpapabuti ng takbo ng kanilang operasyon para mas mapababa ang tinatawag na operational cost o gastos nila. Dahil sakop ng Insurance Commission ang anumang reklamo laban sa mga healthcare provider sa bansa, aming idinulog sa komisyon ang reklamo ni Mary Jean. Nangako silang iimbestigahan ang reklamo laban sa Fortune Care. Kung may alam kayong katiwalian o reklamo, ipaalam ninyo sa Sumbungan ng Bayan, sa mga tiwali dyan, sa mga kawatan, sa mga mapagsamantala. Ito ang tandaan ninyo, hindi namin kayo tatantanan.